pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero Celulos dito na sa Yung Millennial 9 TV. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner.
One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, You're a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Okay, oras sa udyat, alas 7:58 po ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programa Dalo Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez at your service. Abay, magandang gabi, Luz Biminda. Abay, kanina po ay matindi sikat ng araw, pero dito pong bandang umulan po, no? Ngayon lang, sa Maynila, kababagsak lang munang ulan. Dito po sa may parting Kamanaba area, hindi ko lang alam sa ibang parte, pero po sa ating studio, abay, medyo mahamog lang, umambon lang ng konti. Bueno, mga kaibigan, magandang gabi sa ating mga kabarangay, sa ating mga netizens, sa ating mga Dabarcats. Good evening po sa inyo. Abay, magandang gabi po. At siyempre po, kinakailangan natin. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-28 na po ng buwan ng Hunyo, no? Taong 2025. Abay, malapit na, susunod July na. Aba, yung mga magbe-birthday ng July, ha? Happy birthday. Excuse me po. Meron akong naamoy na hindi naliligo naamoy ko tuloy. Di bale. At yun nga, sinabi natin,
tag-ulan naman talaga na, kaya nag-uulan po, no? Kaya, pero sana naman, Luz Biminda, wag naman yung magpaulang ka, okay lang, pero sana wag kong bumaha, no? Ba't katulad doon kanina kasi, nagkaroon ng high tide sa may parting area ng Malabon, no? May nagsabi lang sa akin, lalim ho ng tubig, no? Grabe. Talagang ganun ho talaga pagka high tide. Alam niyo namang Malabon, pagka palaka, baha na talaga. Noong pong araw yan. Pero ngayon, no, kahit paano, nung itong si Mayor Jenny Sandoval na po nakaupo, marami na mga in-upgrade na lugar na kahit paano hindi na ho nababaha. No? Pero may ilan-ilan pa rin. Pero talagang dapat i-upgrade talaga siguro karsada ng buong Malabon. Parang ginawa mo sa lusod ng Valenzuela. No? In-upgrade ho lahat, kaya hindi na masyadong bumaba sa ibang lugar. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa ating mga kaganer, sa ating grupo ng One Gun Pilipinas. Magandang gabi sa inyo at syempre po sa ating mga kuya ate bunso Prince of Eagles, no? At particular po ang Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Abay, palakpakan mo Mr. J. Hindi nakalimutan kong bangitin nga pala, kasama natin po sa technical side si Mr. J, no, ang ating tapat at mabait na technical engineer. At syempre at the same time cameraman din. Okay, magandang gabi rin sa ating mga kuya, sa ating mga Dabbercats. Nakakita ko sa aking monitor si Kuya Christopher Mediado. Abay, magandang gabi siya, Kuya Chris. Ha? Kamusta na ba? Ha? At ikaw buti ka pa, sarap buhay ka. At ganyan din kay Kuya Signage Maker, si Kuya Jojo. Yung mga magpapagawa po ng mga signage, ha? Ano yung signage? Yung mga karatula na malalaki na ngayon uso na ho, yung mga fiberglass, yung mga may ilaw, yung mga stainless, yan ho, kay Kuya Jojo kayo pumunta. Siguradong di kalidad ang gagawin niyang signage sa inyo, ha? Mura lang ho yan. Ika nga, quality products on a proper price. Tama ba, Kuya Jojo? Si Kuya Signage Maker. At magandang gabi rin sa mga taga-barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Ako, nakita ko si Boss Ruth Delpin. Abay, nakanonood, ha? Mukhang napagtripan niyang manood ngayon, ha? Magandang gabi sa iyo, Boss Ruth. Ha? Welcome sa programang Dalaw Barangay. Minsan, busy lang tayo. Pupuntahan ko dyan si Kap at dyan ko na lang i-interview si Kap, ha? Dyan sa ating barangay, dyan sa barangay hall mismo. At tayo, mga kaibigan, alam mo, mga anuhin natin ngayon, una po, yung pong ginawang press briefing dyan po sa Senate, at partikular, si SP, no, si Senate President Chis Escudero ay one-on-one ng mga kasama natin sa media na talaga namang, siyempre, malamang tutungkol sa impeachment, no? Mamaya, itutungay natin yung Senate. Bukod dyan, pipilitin natin makontak natin, no, si Attorney Ariel Inton ng spokesperson po ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB dahil sa ilang mga tanong tungkol po sa gas subsidy para dun po sa ating mga jeepney driver na kapatid na mga katropa at mga kabarangay. At magandang gabi rin kay Kuya Darwin Mendoza ng Hagonoy, Bulacan. Ayan, Kuya, kumusta po? Kailan po busy sa akin? Ayan mo siya, pang hindi tayo busy, Kuya, ha? Medyo nag-uulan pa, kaya hindi kami makapagsabi kung kailan kami papasyal, ha? Pero basta, papasyal lang ka namin dyan. Nag-usap na kami nila Kuya Ting at Kuya Marvin. Ayan. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. May oras natin sa Ojet. Napakabilis po ng oras. Sabay alas 8:03 na po ng gabi. At si Boss Ruth, ito, busy-busy sa mga kanyang zumba-zumba. No, dyan po sa may Hulo, Malabon. Ngayon, siguro, mga kapatid, subukan natin, no? Kontakin muna natin si Attorney Ariel Inton, no? Kung makokontak natin, ha? At kapag nakontak natin, di mas maganda, no? Sandali lamang po, ha? Pipilitin nating makontak, ha? May mga tatanong tayo sa kanya, mga importante. Tatanungin natin sa kanya. Yan, tanungin natin.
may tatanong tayo, hindi natin makontak. Tingnan natin sa kanyang messenger. Kasi po yung number niya, hindi natin makontak, no? Tanungin muna natin, no? Teka, hinahanap natin yung kanyang, tingnan natin. Ayun, ito, tanungin natin, ayan. Ayan, tanungin natin. Ayan, sandali lang. Ayan. Hello? 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 Rosel, Hello, Tony? Rosel, mag tayo, popon-pats kita, ha? Okay, sa mga kaibigan, ngayon po, ayan, nakapiling natin si Attorney Ariel Inton, na siya pong tagapagsalita ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board. Attorney, magandang gabi po, live po tayo sa Millennial Online TV. Magandang gabi sa iyo, Rosel. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Aha. Tony, meron lang tayong gustong linawin, kasi alam niyo naman, yung ngayon katulad kanina, ang tinaso ng ating gasolina ay 3 piso. So, parang napakalaki yata, at sa diesel daw yata, 6 pesos. Yung bang mga driver natin na Tony, meron na gas subsidy? Ano ulit, Rosel? Nawala. Hello, Tony. Hello, Tony. Narinig niyo ako? Okay. Tony, kasi ngayon tumaas na naman ang gasolina natin. Yung bang mga drivers natin, meron bang matatanggap na subsidy buhat po sa gobyerno? Ganito kasi yan, Rosel, no? Ang pag-release ng fuel subsidy sa ilalim ng 2025 budget na in the amount of 2.5 billion pesos. Hindi po yan Hello? Attorney? Hello, Attorney? Sa patakaling, hello? Sige, tuloy, Attorney. Okay. Yan ay depende kapag narating na sa global market ang per barrel at the $80 per threshold. $80 threshold. Ibig sabihin, nire-release yun fuel subsidy kapag ang bentahan sa global market ay $80 per barrel ang crude oil. Okay. So, sa ngayon ay 69, bumaba, no, from 76 $76 bumaba ng 69. Kaya ang deklarasyon ng Malacanang, hold muna ang pag-distribute ng fuel subsidy dahil ngayon 69 dollars ang per barrel sa global market. Ayun. Kung pinahol po ng ating gobyerno, Attorney, so sa tingin nyo, kasi unang-una, siyempre, hirap din ang mga driver. Kailan kaya i-release ang gas subsidy na yan para sa kanila? Ganun ang batas, no, sir. Kailangan ay malating yung threshold na $80. Ayun. Oo, kaya nung unang mga araw, nung nakarating, nung umabot na sa $76, ang unang direktiba ng presidente ay pag-aralan na ang pag-release ng fuel subsidy. Kaya naman kaagad-agad kumilos ang kalihim ng Department of Transportation, si Transportation Secretary Vince Dizon, at nakipag-ugnayan na sa Department of Energy para ma-release yung $2.5 billion. Ayun. 2.5 billion pesos na fuel subsidy. At may go-signal na yon. Inatasan din ng Secretary Dizon ang LTFRB na bumalangkas na ng guidelines for distribution.
Kaya lang, after noon, ay nagkaroon ng pagbabago, malaking pagbabago sa bentahan ng merkado sa global market at naging bumaba na 69. Ayun. No? Kaya na-hold yun. Pero sure, tumaas ulit. No? Umabot sa 80, handa na ang gobyerno para sa distribution nito dahil nga unang direktiba ay paghandaan na. Ayun. Yun, fuel distribution. Oo, so sa makatwid, fuel subsidy distribution. Oo. So sa makatwid, Attorney Inton, for example, hindi umabot sa 80. So walang subsidy na makukuha ang mga driver kasi hindi umabot sa 80. Unless meron ibang deklarasyon na Malacanang. Pero sa ngayon, ay ang deklarasyon ng Malacanang ay 69 ngayon, $69 kaya hold mo na there is no fuel subsidy distribution yet. Ayun. Sa ngayon ba, Attorney, hindi pa ba umaapila sa ang mga drivers natin, yung mga asosasyon, sa tanggapan nyo, sa gobyerno na sila ba dapat na magtaas ng kanilang pamasahe or what dahil nga sa taas ng gasolina? Meron petition for fare increase ang ilang mga transport groups at hinihintay naman ng LTFRB board ang rekomendasyon ng mga economic agencies ng gobyerno, particular na ang NEDA, kung ano ang kanilang ang rekomendasyon dito sa fair hike petition. So magkano hinihingi, Attorney, ng mga driver natin na taas ng pamasahe? Ay iba-iba po yung kanila pong petisyon, no? Depende kung anong denomination sila. So iba po kaya dito po sa paghingi ng taas pasahe, yan depende ngayon sa maging desisyon ng LTFRB board. At sa ngayon, wala pa yun. Ayun. Sa mga tweet, Attorney, ang magkakaproblema na naman pala dyan, oras na nagtaas ng pamasahe mga driver, di commuters na naman, taong bayan na naman. Kaya nga maingat ang board na maglabas ng desisyon, kinakailangan ay may basihan, no? And this basis would be supplied by the recommendation of NEDA. So, Attorney, may nangyari na ba? Siyempre, no, laging hihiling sa inyo sa LTFRB, ang mga driver na magtaas ng pamasahe. Ang mga commuters ba, mga akalimbawa, may asosasyon ng commuters, pwede ba silang mag-file sa inyo na baka po pwedeng babaan ng pamasahe? Meron din? Meron din gano'n. Pinapatawag din ng mga commuters group tuwing may pandinig ang LTFRB. So pinagaharap sila? Meron, at binibigyan pagkakataon na mag-submit ng position papers o ano naman ang damdamin ng mga mananakay kada may petition na pantaas ng pasahe. Ayun. So, Attorney, ano ang mensahe po ng ating gobyerno, partikular kayo, tagapagsalita ng LTFRB, sa mga driver at commuters ngayong merong ganyang problema ang ating mga driver? Ginagawa ng pamahalaan lahat, no? Para ma-mitigate ang impact po ng pagtaas ng presyo ng crudo. Kaya ang kinakailangan nga lang sana maunawaan ng ating taga-transport group na mapag-aralan mabuti, no? ng LTFRB board yung kanilang mga petition. At in the past naman po, nakita naman po natin na ibibigay naman ng LTFRB board yan. So kailangan lang ay meron pong solidong basihan dahil ang epekto po nito ay hindi lang sa pamasahe, kundi sa sa economic life ng ating pong mga kababayan. Oo, sigurado. So, Attorney, kung halimbawa lang, hindi ko sinasabing mangyayari, at hindi mabigyan ng subsidy ang ating mga driver dahil nga hindi pa umabot sa 80, kung sakali, kung magkakasa sila ng kilos protesta na naman, ang apektado na naman dyan, taong bayan na naman. Pag
pagka ganoon ay handa rin naman ang pamahalaan sa ganyang mga senaryo kung sakali. Ayun. Okay, so Attorney, sana ma-resolve na yan at sana ay wag na tumaas pa pamasahe para hindi na rin tumaas ang babayaran ng mga commuters. Maraming salamat sa oras mo, Attorney. Maraming salamat din po. Okay. Maraming salamat. Okay. Okay, so mga kaibigan, yan po si Attorney Ariel Linton, ang tagapagsalita po ng LTFRB, no? Katulad yan, hindi pa pala maibibigay basta yung subsidy, no, na hinihingi po ng ating mga kababayan driver dahil hindi pa rin maabot sa 80 yung $1, no? Nako, paano ba yan? Pero ang totoo yun, ang taas na ho ng pamasahe. Sa totoo, ang taas na ho ng pamasahe. Kanina lang ho nagpakarga ho ko, pinakargahan ko yung aking limousine. Abay, talaga namang magkano kinarga ko sa limousine ko, no? Isipin mo, nagulat ako, ang tinaso kasi ng ayan. Ang tinaso kasi ng ating gasolina ay 3 piso. Nako, 3 pesos. Sipin mo yun. Nako, mahirap. Nako, ewan ko. At magandang gabi rin nga pala dito sa ating kumpare Cesar Durango, kapatid po ni dati nating kasamang Benji Durango, no, na dating kasama natin sa TV5, ngayon po ay nasa DATV na, no, si paring Cesar Durango. At syempre yung kanyang waswit, yung kanyang waswit, no. Shout out Durango family. Ayan, magandang gabi sa inyo, Durango family. At yun, welcome sa programang Dalaw Barangay. Ayan, alam niyo to si paring Cesar, big time na to. At magandang gabi rin kay Monton. Ayan, ng saan ba to si Monton, sa Department of Science, DOST. Ayun, nandun siya sa DOST. Yan, sabi ni Boss Ruth Peregrino. Si Ate Ruth, magandang gabi sa iyo, Ate Ruth Peregrino Onopre ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Ayan, magandang gabi sa iyo, si Ate Ruth Peregrino Onopre. Ayun, ayan, si Ate Ruth. Ayan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ano yung kausap natin kanina? Abay si Atty. Arindon po, siya pong tagapagsalita ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Okay, so yun mga kaibigan, at teka, magpapakilala muna tayo. At sa ating pagbabalik, tutungay na natin sa inyo ginawang press briefing sa plenaryo ng Senado. Magbabalik po kami. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na mga katropa. Okay mga kaibigan, abay tuloy-tuloy po tayo, alas 8:18 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At nakikinig pa rin kayo, nanonood dyan po sa inyong mga cellphone sa Dalaw Barangay. Bakit? Parang iba ang ano natin, ha? Dali lang, ha? Ba't iba? Dalaw Barangay, Tapos iba ang ano natin. Ayun. Ayan, kung talaga Mr. J. Okay, yun, magandang gabi, pare Cesar Durango family. Diyan po sa may, kung kakamali, diyan sa may Silo, Malabon, no? Doon na ako si paring Cesar Durango. At siyempre si Darwin Mendoza ng Hagonoy, Bulacan. At Ruth Peregrino Onopre ng Barangay Bayan-Bayanan dyan din sa Malabon, kabarangay po ni ating Boss Ruth Delpin. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Nawala Dalaw Barangay na Talaga Mr. J, hindi mo inaayos ayusin mo. Yan. Okay, so mga kaibigan, at yun, huwag na nating patagalin. Itunghin na natin kaagad yung pong ginawang press conference dyan po sa Senate, no?
Ito pong si Senate President Chis Escudero, no? Bugasan po, nagkaroon po ng isang press briefing. Siyempre, tungkol pa rin to sa impeachment. Panoorin po natin. Kung maalala nyo, tulad ng sinabi ko, matapos i-file ang impeachment noong February 5, na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magpa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of impeachment. Yun yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una, parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the VP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Sir, yung sagot na yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi? Pati naman yung answer, pwedeng hindi. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila magpapaliwanag? What happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara. Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi na wala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita? Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya nagpe-press con sila, ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP, katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin itong nagdaang araw, pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yun. Pero pag may trial na? Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara
na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautosang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng 20th. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, dalawa yung compliance na hinihiling ng impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress? That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung ma-retain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon? Plenary action ang kinakailangan, oo. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30? Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-i-expire at maglalapse din yun. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba nino? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. So wala na prosecution by June 30? No, spokesperson ba siya ng prosecution? Yes. O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So, yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po? Sa 20th Congress din. Kasi paano mo nga isa-set yun nang walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Pero so dati may ginawa kang calendar, di ba? Hanggang October 9. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama para ba? sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang, yun siguro. Nympha. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against argumento her. Yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba,
return without dismissing nor terminating the case. Di ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So, yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganong posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa House. Hindi ko pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, sir, July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. On the 29, kunwari SP or 28 sila magbigay ng tugon sa inyo. Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutors? They should, again, some things need to be done by the House given the entry of the new Congress bago may schedule yung trial. Ano muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yun, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yun. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh. Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so? Hindi. Not necessarily. So SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yung assignment ng prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako tatanungin, bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Pero basta may prosecutors na rin, ha? Hindi, yes, sir. May prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or no, that will already be part of trial. May answer na eh. May answer na, may reply na eh. Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yon. Dahil sumagot na ang VP eh. Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yon. So hindi kasama, sir, hindi kasama sa proseso yung titingnan nyo kung tinatanggap ninyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President. Kasi hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President. Sagot niya yon at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin yan. So there must be a trial talaga. Walang puwang SP yung
possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss, kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo? Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yun. I mean, sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yun. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, may pending motion si VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Before yun ang trial? Trial na nga yun eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean, sir, sorry. Ang trial ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Ang trial, kabilang yung mga pag-debate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. Sorry, reform ko, SP. So, ibig sabihin, pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may mag-motion to dismiss na senador, and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag may nag-motion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? E de, pagbobotohan. Simple majority lang yun. I'm sorry? Simple majority lang yun. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag pagbobotohan na to acquit or convict. But SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC. Reply ng PROSEC. Yung reply ng PROSEC, mare-resolve or matatakel po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Hindi ko maintindihan yung tanong. Matatakel po yun during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. So nawala. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, bago po yun... Bukas na siya. Constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ang tinatawag nating trial kapag nag-appear na yung mga parties. So, kung ang pinagdidebatehan man nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, bahagi na ng paglilitis yun. SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-reconvene. Kung wala pang PROSEC sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Pwede. Motu proprio. On our own. Yes, Milo. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer ad cautelam. Hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina eh. Na, hindi ko pa nababasa yung answer dahil ng isang araw pa lamang yon. Kabibigay lang sa akin kanina. Mahigit 200 pages kasi kasama yung annex eh. Babasahin ko pa lang mamaya. I'm sorry? Based on the news report, sir. Kaya hindi ko pa nababasa. Kung meron man, the impeachment court will decide on that when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside for a later date. Pero automatic siya, sir, na you have to discuss it since may ganong request for dismissal. O kailangan may mag-motion? Someone has to bring it up. Binring up naman na sa answer eh. So, I presume her lawyers will do that. Hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung lawyer ko nung gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa kanila yan. Now that the parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the Vice President, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position. Yes. Clarification lang po. Yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based on the answer ad cautelam? Posible yon, pero ayokong pangunahan ang impeachment court. Iyan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko. Base again sa newspaper reports at hindi pa base sa answer mismo.
Hindi ko pa kasi nababasa eh. I think it's the same issue raised in the Supreme Court based on the 1-year ban, 1-year bar rule. So posible po, so kung pagbobotohan po, SP, simple majority lang, it can be dismissed by a simple Ulitin ko, simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, 2/3 ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Hindi, kung manalo nga yung anumang motion is by simple majority. Kung pagbobotohan man yun, clearly, walang 2/3 if ever. Di ba? Math would dictate that outcome. Pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nanghingi lang ako ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy. Certification from House na receive nila po today? Sa pagkakaalam ko, wala pa. Yes, ma'am. SP, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pagrolyo na nito. Oo, kasi paano kami nga magta-trial nang wala yung kabilang panig? Alangan namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late final na ng Kamara ito, aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct pre-trial, but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. So right now, sir, wala namang issue or namang motion yung mga senator judge na dapat nyung i-address? Wala. Sir, at as it is, settled na ba yung question na tatawid na talaga doon sa 20th Congress, the way it looks? Settled ba yun? Sa pananaw at palagay ko, dahil nga, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung pa lang tumawid na eh. Pero doon pa lang... Hindi, di ba? Pero doon pa lang sir, pwede ulit mapag-debatehan yun. Lahat naman pwede. Tandaan nyo, pakitaan nyo ko ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na sa impeachment court bawal pag-usapan to Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni naman na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan. SP, nasa motion to dismiss pa rin ako. Kung may tumayo pong senator judge again, and then mag-motion to dismiss, di ba po kaya nyo pinag-usapan nyo nung last session nyo para sabi nyo, sir, ngayon pa lang maayos nyo na, hindi na tumaulit pagdating ng trial. So kung meron ulit, sir, hindi pwedeng pagbawalan. Parehong ground ba o magkaiba? Kung parehas. Hindi, pinasubmit namin ang nandun naman kayo, di ba? Napanood nyo yung pag-develop ng motion. Hindi ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return, without dismissing nor terminating. Hindi ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag dun sa 1-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win, kailangan natin pakinggan yung Kamara dyan, mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. So kailangan mapakinggan sila bago pagbotohan to. So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang Kamara na ipaliwanag yun. So, kung ang tanong mo sa akin ay ano mangyayari, hindi ko alam. Depende kung merong kontento at hindi kontento dun sa compliance ng Kamara. So, pwede pa rin talagang i-discuss yung motion to dismiss, even if na-discuss nyo na siya. Remand yung pinag-uusapan na. Again, remand yung pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan yung motion to dismiss. Hindi pinagbotohan yung motion to dismiss. So, yung premise mo, hindi pangalawang beses pag-uusapan yan kung sakasakali. Dahil pinagbitohan ay yung return or remand.
Sure. SP, Disorly, SP, meron kasing mga, kayo nagkakaroon din kasi, sir, ng mga apprehension or mga agam-agam na hindi yung actual na trial, yung nakikita natin na paglilitis kagaya sa korte. Gigilan sila. Sorry. Yeah. Hindi ko trabaho. Pawiin yun. Nanggigigilan talaga sila dahil yung proseso, ulitin ko, gaya ng sinabi ko nung nagsimula tayo kanina, lahat ng sinabi ko naman nung Pebrero pa lang pag-file, nagawa lahat yon ng Senado, kaya lang kulang na talaga yung panahon. And then, may nagsasabi din kasi like former Justice Carpio, sinasabi na niya na kung hindi magkakaroon ng trial, that would be grave abuse of discretion kung sakaling i-dismiss ng impeachment court. Hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sangayon sa sinasabi niya. If we're talking precedents, nasan siya ba't hindi siya nagreklamo nung dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinoconvene ng impeachment court? There is that precedent done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yan. Pero ginawa na yun ng Senado noon. Nasaan siya nung nagreklamo? Ba't hindi siya nagreklamo noon? Tulad ng kasing sigasig ng pagreklamo niya ngayon. Baka sitting justice or judge pa siya at that time. Hindi lang siya, pati yung iba siguro. O bakit tila hindi nila maalala yun, papuntong yun? Dinismiss din ng impeachment court yung kaso nung nag-walk out yung prosecutors kay ERAP at ayaw nang bumalik. So, kung halimbawa... nangyari yun noon, pero nagkaroon ng paglilitis. Yung isa hindi nagkaroon ng paglilitis. Di ba? Nung panahon ni Chief Justice Corona, may motion to dismiss na final. Yung depensa nung panahon yun. So, that's part of the process. All of these are part of the process. Yung agam-agam nilang biglang tungkol dyan, sa totoo lang, dapat sining na panood na nila yan eh. Di ba? Nakita na natin yan nangyari sa kasaysayan eh. At walang dahilan, para sa akin na magbigay sila ng duda, maliban na lamang kung init sila, na magkaroon na agad ng trial sa lalong madaling panahon, base sa kagustuhan nila. So, SP, ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yon maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng ganung power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Ulitin ko ulit. Lahat ng ito, ang may kapangyarihan lamang magpasya kung may nilalabag na batas sa wala ay Korte Suprema. Hindi ako, hindi kami, hindi mga dating mahistrado. Kung hindi yung mga kasalukuyang mahistrado ng Korte Suprema. Labas doon ang kapangyarihan to try and decide binigay sa Senado. Sir, sorry, clarification lang. Yes. Nasagot niyo na rin po ito dati. Pero if hindi po magsabit nung second document na compliance yung 20th Congress House, what happens Then dito? the court will decide accordingly. Hindi ko alam. Ayokong pangunahan. Kasi iba na rin yung composition ng court. Pero sir, di ba, you mentioned before na pwede pa rin kayo mag-decide to continue the trial even without that. Remember, I also said the 19th cannot bind the 20th. The 20th Congress, the 20th Impeachment Court, the 20th Congress Impeachment Court, the 20th Congress House can reverse whatever decision was made by the previous Senate, by the previous Impeachment Court, by the previous Congress. So pwedeng baguhin yung order ng Impeachment Court na papasok. Pwedeng i-modify yun, pwedeng i-abandon yun, decision ng impeachment court yun. So, pwede rin pala, sir, na wala silang compliance doon sa number 2 doon sa order, pero may assign silang prosecutors. Lahat yun posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yun. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yun, papahirapan. So, hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahong ito. Sir, other issue? Sir, other issue? Hindi, bilang impeachment court at bilang litigant. Bilang party litigant.
Hindi naman, pero hindi ko maintindihan. Sila yung gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, bakit pinapahirapan yung mga process servers? Sir, other issue. Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jingo Estrada and incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami, magkaiba yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, kung ano-ano lang. Magkakasama kasi kami dati eh. I was with Senator-elect Marcoleta in the 13th Congress. Nung congressman pa ako. Magkasama kami nun. So si Senator Jingoy nag-ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat, Sally. Hindi naman porket magkikita kami, yan lang ang pag-uusapan namin. Natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man o ngayon. Pero may ilan pong mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo o kaya kay former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang Sabi Nino, at asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita dyan sina Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nakuha na ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Sa party ko, wala pa akong mini-message na ganun. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag-e-effort na makumuha ng support. Hindi para sa akin magsalita para sa kanila. Pero wala pa kaming pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. Naka 11 hours. Pero sir, are you still confident na during that time kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko anong mangyayari. Panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sino mamumuno ng Senado. Magiging crucial. SP, patuloy po yung pag-ipag-usap nyo sa mga senators. Kasi sabi ni Senator Erwin, tinawagan nyo rin daw po siya. Matagal na yun bago pa, nung nanalo siya. Siyempre, kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that was the last time I talked to him, I think. During the recess. Tuloy pa yung panliligaw? Hindi ko matatawag na panliligaw eh. Pakikitungo. Normal na pakikitungo. Dahil ngayon, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators Soto, Lacson, Marcoleta, Villar, Camille, Erwin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikaso. Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship? Wala. Hindi marami. Meron na? Kasi marami din naman incumbent eh. Pero dun sa mga incoming, sir? Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ng definite. May numbers na kung ano ka rin sigurado? Ano? Do you have still numbers? Ano mang numero meron ngayon? Sino man? Sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. But you want to still be the Senate President for the 20th? I will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka, sir, sa ano yun? Term sharing? Hindi ko alam kung saan galing yun, kaya hindi ko kukomentaryuhan yan. Sir, pero hindi galing sa akin yan. Pwede maging option yun, sir? Hindi na pag-uusapan. Saan ba galing yan? Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir? Bigla naalala niyo yung mga president dyan sa impeachment? Hindi. Ganon. Sir, other issue. Okay, other topics. Sir, Sir, other topic din ako. Other topic ka na? Apo. Okay. Ay, Kuya Raymond. Yung usap-usapan kasi yung supposedly nag-release ng 150 billion daw na pork barrel para sa mga senators. May listahan sila doon na 1
Number 1 is Bulacan, 12B, 9B ang Sorsogon, and kaya dalawa yung pangalan nyo na nababanggit na. Gaano ba ito katotoo? Saan nanggagaling kung itong mga ganitong klase? Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, NFLR karamihan ng mga releases. Ng buong gobyerno, ng buong gobyerno. Hindi ko alam kung dahil sa eleksyon, hindi ko na rin natutukan. Pero may ganun nga listahan na... May ganun talaga na list na up to 150 billion for senators. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan nakuha yung total na yon. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Sir, other topic. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi, hindi automatically released eh. Hindi ka mukha ng dati. Ngayon, kailangan ng SARO. Sir, other topic. Yes. Meron ding mga panawagan to suspend yung mga oil taxes. Tapos pero sabi ng DOE, only Congress can do that. Wala po bang? Pabor ako dyan noong paman. In fact, yung original version ng train law na i-final, ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa, mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Hindi ba mali yun? Babalikatin, papasanin ng sambayanan yung malaking kita ng gobyerno, samantalang wala naman yun sa pinroject nilang kita para sa taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80-100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, edi may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yon. So, babalik, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Yung adjustment ng excise tax, which is a fixed amount, binigyan namin sila ng standby authority pero for 2 years lang. Tapos na yon. Nag-lapse na yun ng 2020. So, kailangan ng panukalang batas nga para magawa yun. Hindi, yung train law. Yung train law. Pero sir, may panawagan din na i-abolish na yung oil deregulation law. Considering yung situation ngayon na tumataas ang presyo na langis dahil sa Israel conflict. Kada tumataas naman ang presyo, ang panawagan ay i-abolish yan, pero pag bumababa yung presyo at sa mahabang panahon naman mababa, nakakalimutan din naman. So siguro ang kailangan natin gawin ay maglagay ng mga mekanismo, makinarya tulad ng standby authority na binanggit ko, na makaka-adjust tayo kapag may mga panahon tulad nito na tumataas yung presyo ng langis. Sir, patanong lang po ito ng COMELEC reporter namin. Hingi lang po na reaction dun sa BARM Parliament Government Courtesy Resignation dun sa mga ministers and agency heads. Tsaka tingin nyo po ba makaka-apekto raw ito dun sa upcoming parliamentary elections sa October? Hindi pa naman. Malayo pa naman yung Oktubre. Tingin ko ginawa ito base sa nabasa ko dahil sa mga reklamo at hindi kontento si Sammy, yung kasalukuyang Chief Minister, sa performance ng kanyang mga gabinete. Kung maalala mo, nagpalit ng Chief Minister pero hindi naman pinalitan yung mga gabinete niya. So marahil oportunidad to para talagang mapatakbo niya ayon sa ninanais niya yung BARM. Sir, sa June 30, pwede na mag-file ng mga pet bills and resolution yung mga senators. Paano po yung magiging sistema? Di ba dati nag-uunahan para yung kanilang bilang number 1 sa listahan? Ginawa namin drawing of lots. Drawing of lots ang ginawa namin. Pagbabalik yan sa nagdaang practice ng Senado na para patas, parehas.
Kasi ang inabutan ko, may priority ang Senate President, tapos yung senior. Ang problema mo, primus inter pares, so pareho lang naman ako dun sa iba. So para sa akin, drawing of lots na lang, hindi ako dapat mabigyan ng prioridad. Pangalawa, pagdating naman dun sa mga senior, sa dami ng beses bumabalik yung mga dating naging senador, kailan pa magiging senior yung mga bago. So, sinubukan naming pantayin yung pagkakataon na makapag-file ng bill. So, first 10, raffle. Second 10, raffle. Tapos yung subsequent ones, first come, first serve na. So, hindi na mangyayari yung nagpupuyat sila, sir, dito para mauna? Hindi na. Yung unahan lang. Lamangan, unahan, hindi na. Ulitin ko, dati kasi nga, Senate President, ang rule na inabutan ko last Congress, Senate President ang may first crack to submit 10 or 20 bills, followed by yung pinaka-senior na kinocompute base sa bilang ng term na napagsilbihan na. Mula't-mula. So, ang mangyayari nga nun, yung mga bago, kahit na-re-elect, parang hindi na sila, never sila makakaabot doon. Hindi ba? On your part, sir, ano yung mga bill na una nyo ipa-file? Fina-finalize pa lamang namin, pero dahil dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, isa na sa ipa-file namin tiyak yung standby authority na nais naming ibigay sa DOF o sa presidente man na babaan yung value-added tax o i-fix yung excise tax. Ang pagdedebatihan na lamang ay yung threshold amount. Anong magti-trigger ng kapangyarihang yon ng presidente? $80 per barrel ba? O ilang porsyento mula dun sa projected range ng presyo ng crude oil ang dapat nating pagbasihan? At ang pagbabasihan ba natin ay Dubai crude pa rin? O ang pagbabasihan natin ay yung MOPS of Singapore o yung Means of Platts of Singapore? Para sa akin, mas accurate yung MOPS. Pero sir, matagal pa yung proseso na yan kasi i-amend nyo pa yung batas. Hindi ba pwede yung executive branch i-suspend temporarily habang ganyan na situation? Hindi walang ganong kapangyarihan ng presidente na suspendihin ang mga batas na ayaw niyang ipatupad. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanong tumaas ang presyo sa panahong ito. Habang recess kasi ang Kongreso, may kapangyarihan ng Presidente, i-adjust ang tariff rates. Kung meron pa, hindi ko kasi kabisado kung meron pa, kung may mga duties pa ang produktong petrolyo. Considering yung situation, ipa-prioritize nyo po yan, yung bill na yon, yung standby? Imumungkahin namin sa LEDAC na ma-prioritize pero hindi para sa aking i-prioritize yon pag-uusapan sa LEDAC yan sa pagitan ng Kamara at ng Senado at ng Executive Branch. SP, tama ba? Yung Senate President, House Speaker, copy furnished kayo ng reports tungkol sa confidential funds? And Pursuant sa JMC, Joint Memorandum Circular, oo. So, meron din kayo nung confidential funds, yung report ng OVP and DepEd? Nung nauso yan, nung napag-usapan yan, tiningnan ko, parang iba yung hawak ng House sa sinusumite. Hindi ganun kadetalyado. Sa pagkakaalam ko, yung mga binabasa ng Kamara ay galing na sa COA. Hindi galing dun sa submission na naunang binigay na sa kanila at sa amin. So, wala kayo nung report ng confidential? Yung mga pangalang binabanggit na naririnig natin sa media, wala akong maalalang napansing ganun nung tiningnan ko. Pero pinapasa-pasa yan, nakalagay lang naman sa kahon doon pag sinusumite. Ang ayon sa Joint Memorandum Circular lang ay hindi pwedeng kunan ng picture, litratuhan o ilabas sa kwarto ni naman. Pero pwedeng ipakita sa sino mang miyembro ng Senado. Pero kung halimbawang kailanganin, kung meron doon at kailanganin sa impeachment trial, pwede niyong gamitin yun? Kung meron naman din ang Kamara, prosecutor sila, bakit hindi sila? Okay, doon nalang gamitin. Di ba? Kasi dapat pareho naman yung matanggap yung report. In theory, dapat pareho naman yun. Okay. Pero submission lang ang binibigay sa amin ayon sa GAA. And from this SP, dapat ba magkaroon ng reform or changes sa reporting ng confidential and intelligence funds?
That is a subject matter of the Joint Memorandum Circular and the special provisions of the General Appropriations Act. Kung may mga panukalang pagbabago, yung dalawa ang babaguhin. Yung JMC sa pagitan ng DBM at ng mga ahensyang merong confidential funds at intelligence funds. At pangalawa, yung special provisions na nakalagay sa GAA. Pwedeng dagdagan o bawasan yon sa kada taong pinapasa yung GAA. Nakikita ba kayong necessity to review and make some changes doon? Base dito sa investigasyong napapanood natin at ginagawa, sa palagay ko, pwede. Dapat suri na tingnan kung paano pa ito may improve to increase transparency and accountability. Sorry, ST, babalik lang po ako sa impeachment. Palatag lang po sana ng proseso para mas malinaw after po ma-receive yung answer ad cautelam ni VP and yung reply ng PROSEC. Ano po yung next step? Ano yung next doon? E de magko-convene na ang 20th Congress. Kailangan pumili ng prosecutors ang Kamara. Magsumite ng compliance base dun sa order ng impeachment court. Tapos mag-i-schedule ang impeachment court ng trial date. Kung may humiling base sa pag-uusap ng mga impeachment court judges na may bagay na motopropyong pagpapasahan o kailangan pagpasa ng impeachment court, pwedeng mag-convene nang hindi kinakailangan tawagin pa yung magkabilang partido, motopropyo nga, on its own. Parang yung mga pagpapasyang ginawa ng impeachment court, that was decided by the court motopropyo, on its own, without calling either of the parties. Yun. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin dahil depende na nga yun sa magiging aksyon ng mga partido. Sir, saan papasok dun yung possible silang mag-vote na agad by simple majority dun sa answer, dun sa motion ni VP Sara? Saan po doon sa process? Pag nag-convene na impeachment court na nandun yung magkabilang partido. Hindi pwede yun sa motu proprio, sir. Alin? Hindi po pwede sa motu proprio yun, sir. Alin? Hindi para sa akin kasing sabihin pwede. Walang batas, walang listahan ng pwede at hindi pwede sa motu proprio. So ulitin ko, pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung kinakailangan, pagbabatohan yan ng mga miyembro ng impeachment court. Hindi para sa akin na i-dicta yun. So yung nakakonvene at nandun yung dalawang panig, trial na po yung tawag doon? Oo. So sa trial lang po pwedeng mag-vote ng dun sa motion ni VP Sara? Oo, dahil motion niya yun. Motion niya yun eh. Ang tanong, ihirit ba niya yun o hindi? Hindi ko alam at ayoko magsalita para sa kanila at ayokong pangunahan sila. Parang sa impeachment rules, sir, di ba parang nakalagay doon, voting lang is to convict or convict or not guilty or conviction lang. Parang gano'n. Hindi ba gano'n? The Senate is the impeachment court is a collegial body, just like the Supreme Court or the Court of Appeals or the Sandigan Bayan. They decide everything by a vote. Di ba, Sandigan Bayan is divided into Sandigan Bayan, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and even the Supreme Court is divided into divisions. Tapos may en banc. Lahat yan pinagpapasahan as a collegial body by a vote. So mananalo at matatalo ka sa kaso, maiiso o hindi maiiso ang ilang mga order, base sa botohan ng mga mahistrado. Minsan by consensus lang, kasi wala namang nag-o-object. So may maghihiling, wala nag-object, so wala nang botohan. Nandun ba talaga kayo, no? Lahat naman nga kasi talaga posible. Ulitin ko pero pwede rin naman, babalik rin ko. Pwede rin may mag-motion, lika na, wag na tayo mag-trial, convict na natin ngayon na. They can also move that. I cannot prevent that from happening. But I will not vote for that. But, di ba, so, lahat ng mga motion na yun, pwede naman. Huwag lang kayo mag-focus sa motion to dismiss. Kasi pwede rin motion to convict. Halika na. Huwag natin pakinggan. Obvious naman eh. Ganon. Now, there is no rule that prevents a member or a lawyer, a party litigant from doing that. Paano pag sinabi ng prosecutor yan? Obvious naman eh. Nakita nyo na sa TV, di ba? Article 2, Article 3. Wala nang presentahan na ebidensya. Butuhan na tayo agad. They can make that motion. But I will disagree with that motion. So all of these motions are possible. It cuts both ways. So yung motion
Sir, pwede nga siyang pagbotohan kahit walang proseso. Basa-basa. Ano na? Pwede siyang ano? Pwede niyong pagbotohan. Kunwari, nag-motopropyo kayong nag-convene. Tapos may Alin yun? Anong motion to there is no motion to dismiss pending before the Senate impeachment court. What was voted upon by the impeachment court was a motion to return. The party has to bring it up. So kailangan nandiyan yun. The party claiming it has, ikaw na nga mismo nagsabi, panayang bato nyo kasi sa impeachment court nung dismissal, nasa sagot naman ni VP Sara yon. Ngayon, kung sasabihin yun ng abogado o hindi, nasa sa kanya yun. Wala naman para sa akin na sabihin, magbibigay ako ng hint, pag nag-trial, ganon, wala naman ganon. It's up to them. It's not up for me to decide on that, nor to cajole them into doing it or not doing it. Yung pag-return ng articles of impeachment, practically you aided or you gave the Vice President ng dahilan o ng basis para sa paghingi ng dismissal. Tinulungan siya sa kanyang defense. Yung tinanong namin dati ng pending sa Korte Suprema. So, final niya na yun dati pa. Yung motion ni Senator Bato na inamyendahan ni Senator Cayetano, yung isang yun, dati nang binring up na ikalawang Pangulo yun sa kanyang petition sa Korte Suprema. So, anong tip doon? Siya yung nag-isip nun at siya yung nag-bring up nun. Hindi ba? SP? Yes, Since may electronic copy na po sila nung answers, yung Senator Judges, may nasasabi na po ba sila or bawal po sila magsalita after mag-reconvene? Hindi naman bawal magsalita kasi may pangalawang proseso pa yan Pagdating ng June 30, noon time, bibigyan naman namin ng kopya din yung mga bagong halal na Senator Judges. Bagaman hindi pa sila nakakasumpa, bilang miyembro ng impeachment court, bibigyan namin sila ng kopya din pagdating ng June 30. Sa ngayon po, basta may nagsasabi na sila? May na-release na sila or wala pa? Wala. Walang, ewan ko kung sinong kausap nila o sa kaibigan nila. Sa akin, wala. SP, ibalikan ko lang yung lumalaking tension sa Israel-Iran conflict. Kasi nakasawsaw na yung US and then Iran is seeking help from Russia. What's your call? Lalo na't baka mas lalong lumaking epekto nito sa ating Pilipinas. Walang kagustuhan nating lahat, manaig ang kapayapaan at tumigil na ang putukan at gera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero mas higit na kagustuhan at panalangin dapat natin, huwag na lumagana pa ito. Dahil lahat ng nangyaring digmaang pandaigdig nagsimula sa labanan sa pagitan ng 2 o 3 bansa lamang. So sana, hindi na ito lumawig pa at sana magamit ang mekanismo ng United Nations para manumbalik ang pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig at magkaroon na ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Last na lang, SP. Yes. Last na lang, sorry. 1 month na lang, Sona, na what's your expectation and hopes na sana mabanggit ni Pangulo sa kanyang Sona po? Thank you. Pag sinabi ko kasi yan, edi sasabihin ko uli yan pagdating na. Hindi, ang tunay na kalagayan ng bansa. Kaya nga State of the Nation ang tawag yan. Sabihin ang tunay na kalagayan ng bansa. At pangalawa, kung anong hihilingin niya sa Kongreso ng mga panukalang batas na dapat ipasa. Pangatlo, yung direksyon, mithiin, pangarap at layunin na gusto niyang marating sa loob ng papasok na taon. Hanggang sa susunod na namang Sona. Sir, yung bagong Senator Judges, kailan po manunuka? Pag nag-convene yung impeachment court. So, not necessarily July 28? No. Pag nag-convene na lang impeachment court. Kasi pag nag-convene naman, dapat kasi sumumpa sila convene na yung impeachment court Naka-convene pala yung impeachment court. So, sabay-sabay na. Saglit lang naman yun. Kaya sa magsumpa ka pa ng 28, hindi pa naman mag-convene yung court. Di ba? Decision ng impeachment court yan. That is how things should ordinarily run.
Ganun naman talaga dapat yung takbo. Pero ulitin ko, wala naman pwedeng pumigil nga na maghain ng kung ano-anong motion na gusto nilang ihain na pagpapasa ng impeachment court as they come along. Pero ang Senator Judge, alam pa ba, nanong para sila, halimbawa isang mag-motion naman to dismiss, o hindi na sila alam? Sa nakasulat nga, lahat na nagsasabing ganun. Saan ba nakasulat na bawal yon? Hindi, sa nakasulat na bawal yon. Saan yung batas? Hindi, iba yung opinion. Yung judge sitting only as a judge, tapos yung defense and Sui generis nga ang impeachment court eh. So, babalik ko ha. Lahat nung nagsasabing mali o bawal yung motion na ginawa ng isang senator judge, nasaan nakalagay? Na may mga motion na pwede, may motion na bawal. Nasaan yung listahan na yun? So, sir, tama si JP. Hindi, nasaan yung listahan na yun? Wala akong pakituro naman. Baka naman para makita rin namin, mapag-aralan namin. Kasi wala akong alam na listahan ng pwede at hindi pwedeng gawin, pwede at hindi pwedeng sabihin ng isang impeachment court judge. Bigyan ko ng halimbawa. Nung impeachment ni Chief Justice Corona, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagbubukas ng foreign currency deposit account ni dating Chief Justice Corona. Naalala niyo yan? Ikaw, Sally, dapat naalala mo yun. Ha? No, oo. Ang ginawa nun, hindi. Nag-caucus. Mas gusto niyo yun? Tapos, paglabas, in-announce ni presiding officer at that time, JPE, na the senator judges voting in person or virtually voted 13-10 to follow the decision of the Supreme Court. Bawal bang pagbotohan yon? Ang tanong susundin ba natin yung desisyon ng Korte Suprema o hindi? Ganun. But that was done. And majority decided na sumunod tayo. So, hindi binuksan. Okay? So, they decided that through a vote. In caucus pa nga eh. Hindi ba dapat in open plenary? Mas maganda, di ba? Para nakita. But still, whether in caucus or in open plenary, nobody questioned the vote. So, officially, since it was part of the record, voting 13-10 in caucus, yung SETA nag-abstain kasi kulang, o baka kulang yung senador nun. Nagpasa ang impeachment court na sundin ang Korte Suprema. Di ba? Parang alanganin pakinggan yun? Pwede bang pagbotohan yun? Dapat bang pagbotohan yun? But the impeachment court did that. Kasi nga, hindi naman pwedeng, paano nyo mapagpapasahan kung gagawin nga ba ito o hindi? Bubuksan nga ba o hindi? Popwersahin ba, i-issue ba yung sabina o hindi? Ikaw contempt ba dahil ayaw pakita ng bangko? Pero pinagdaanan na yun ng impeachment court dati. So, hindi na rin makabago yung mga ganyan. Lahat nga kasi pinagbabotohan. Debate, confusion sa usapin nga ng impeachment. Parang klaro na. Doon ka, salitang 40, di ba, nagkaroon ng... Well, true. Pero yung mga sumulat din ng konstitusyon, kaugnay ng forthwith, iba-iba din naman yung kanilang pananaw doon. May mga constitutional commission members na iba't iba yung pananaw kaugnay niyan. Okay? Salamat, SP.
So, yan mga kaibigan, parang nawala audio natin. Ayun, kala ko nawala. So, yan mga kaibigan, at nagatid sa atin niya sa oras na alas 9:20 po ng gabi, Philippine Standard Time. At ayun, napakinggan natin, napanood natin talagang yung impeachment, ano? At yeah, siyempre, parang ang gusto, bago dumating yung 20th Congress, masimula na impeachment, no? Wala natin kung ano mangyayari. Talaga namang ginagapang, halatang halata na ginagapang, no? Bueno mga kaibigan, magandang gabi kay Boss Roel Villaranda, no? Kay Chief Master Sergeant Roel Villaranda ng Manila Police District. At din kay Kuya Edwin Quintos, no? Yung ating kuya na contractor po. At din kay Junior Nario, no? Kay Kuya Junior Nario ng Barangay kay Pombo, dyan po sa Santa Maria, Bulacan. Yan, magandang gabi sa iyo, Kuya Junior. Tol Junior Nario. At yan din kay Kuya Enteng Diaz, ng Barangay Tagalag sa Valenzuela. Magandang gabi. At yun, mga kaibigan, at yun, maraming salamat muli kina Kuya Jojo, signage maker. At yan din kay Kuya Christopher Mediado, at Ma'am Ruth Delpin, kay Boss Idol Ruth Delpin, kay Kuya Darwin Mendoza, at yan din kay paring Cesar Durango family, at yan din kay Ate Ruth Peregrino Onopre ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon City. Well, mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, at ako'y pasamantala magpapaalam muna, at muli po tayo magbabalik bukas, no? Kung makakapag-ano tayo, dahil meron tayong General Monthly Meeting bukas sa ating grupo. Tingnan natin kung tayo makakapag-live stream, no? Oo. Okay, muli po ako naging kasama, naging katropa, naging kabarangay, ka-gunners, Kuya Ate Busot Press of Eagles, Rosel Lopez, ang nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating
pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.